local executives para naman may masabing may ginagawa ang mga senador. Yun ay kung may ang mga senador. Palagay ko, kailangan po nilang mag-survive. Kaya nakikita po natin na ganyan po ang nagiging reaksyon ng ilan sa ating mga mambabatas. After ng press con, Okay, so to be honest, no, wala tayong mga ka-Pilipinas, nakikita niyo po na meron po akong pinapanood na 3 YouTube videos ng ating mga iba't ibang political vloggers na masasabi natin pong pumupuna or pinupuna ang pamamaraan ng pamamahala ng pamunuan ng tinatawag nating presidenteng Bongbong Marcos Jr. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino na patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Very unreasonable increase of prices of goods and services. Sinasabi nila na dahil nga sa giyera na nangyayari sa Russia at Ukraine or kaya giyera sa Israel at sa Hamas, kaya ito ang nagiging epekto, masamang epekto dahil ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay dulot ng digmaan ng mga bansang iyan. So basically, if there's an increase in the oil price, there will also be increase in the prices of commodities and goods and services. Ang tanong po riyan, kaya ba ng maraming mamamayang Pilipino ang ganitong klase ng sistema? Bakit hindi magawa ng solusyon? Yan po ang realidad sa ngayon na masasabi kong napapabayaan ng mga nasa posisyon dahil iba-iba ang kanilang inaatupag. Halimbawa, ang presidente. Ano ba talaga ang mandato ng presidente? Mag-research. You research Filipinos. Alamin nyo. Ano ang mandato ng vice president? Ano ang mandato ng mga senador? Ano ang mandato ng mga congressmen, kung mga tao dyan sa kongreso, kongresista? Ano ang mandato ng mga LGUs, city mayors, governors? Pakaisipin niyo po, kung nagagawa pa ba nila ang kanilang mga tungkutungkulin. Ang kanilang mga tungkulin, mali ako rin sa sinabi ko, tungkutungkulin. Napabayaan na ang bansang Pilipinas. Maraming issue, maraming pinakamalalaking issue na maaring mapahamak o maglagay ng kapahamakan sa bawat Pilipino. Dahil ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang mabagal na pagtaas ng sahod ay hindi talaga tugma. Ito ay magdudulot bagkus ng kahirapan. Magdudulot lalo ito ng kahirapan sa iba't ibang maraming Pilipino. Noon, bago natapos ang termino ni FPRRD or ni Tatay Digong, naalala ko talaga, inaprubahan na yung pagtaas ng sweldo na ang minimum wage daw ay magiging 700. Inaprubahan na yun. Saan ang 700? Sa mga minimum wagers. Ano ang nangyari roon? Bakit hindi ito na isakatuparan? Ipermano na. Sasabihin nila, sa iilang lugar lang yan. Saang mga lugar yan sa Pilipinas, sa parte ng Pilipinas? Nung nakaraan lang din, bago nawala sa posisyon si
Senator Zubiri. Sabi niya, may pagtaas ng 100 sa bawat sahod. Asan na ang pagtaas ng sahod? Puro salita, puro kuda, kulang sa gawa. So pinapabura na naman nila yung mga mayayamang oligarkiya na pilit gustong patakbuhin ng bansang Pilipinas, gustong hawakan sa leg ang bansang Pilipinas. Paano naman ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino? Kung tutuusin nga kayong mga oligarkiya, itong mga oligarkiya, hindi sila yayaman kung hindi dahil sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Para silang mga linta na sipsip ng dugo sa mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sipin mo, sila yung mga may-ari ng malalaking negosyo. Pero yung mga pagkain ba na produkto nila, maayos ba talaga yan? Sa tingin nyo, kinakain din nila yan? Kung ano-ano yung mga flavors niyan. Pangalawa, isa sa mga videos na pinakita ko sa inyo, YouTube videos. Courtesy of these political vloggers who are very concerned to the status sa estado ng pamumuhay ng mga Pilipino sa ating bansa at sa kalagayan ng Pilipinas sa pamumuno ng tinatawag na Presidente Bongbong Marcos Jr. These concerned Filipino citizens are heroes dahil sila ang naglalabas at nagbibigay ng pagkakataon sa maraming mamamayang Pilipino na magbukas ng kaisipan at mga mata sa tunay na nangyayari sa bansang Pilipinas dahil maraming kasinungalingan. Patuloy ang kasinungalingan. May nagawa ba? May naisakatuparan ba sa mga sinabi ng presidente ngayon noong panahon ng campaign rallies? I was there in one of the campaign rallies. I watched. I stayed. We watched. Wala ni isang natupad pa. Puro travel. Ano na lang ang saan napunta yung pera ng taong bayan sa travel nila? Kawawa naman ang taong bayan. Ang taas-taas ng buwis sa bawat pagkain mo. Halimbawa sa Jollibee, ang taas ng VAT, pero yung sahod, ganun pa rin. Paano makakaipon ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino niyan? Maliban na lang kung sumasahod ka ng magkano? 60,000 a month? 70? And up? Yun lang yung kaya mag-ipon. Paano mga minimum wager? 500 one day is not enough. Especially if you have 2 kids. Even just 1 kid. 3 family members. 500 is not enough in a day. Pamasahe tumaas. Presyo ng bigas. Bumili nga ako ng pipino. Dati nabibili ko yung pipino ng 10 piso, malaki na, 20 pesos, malaki na yun. Ngayon 40. Oh my God. Isipin nyo naman yun. Pangalawa, yung pinagdidikdikan nila na kasalanan, nakikita nyo ngayon sa video na yan. Ini-interview. They interviewed Mayor Baste Duterte in Davao City. The war on drugs of Mayor Baste. Dahil sumasang-ayon siya sa war on drugs. Because war on drugs is one of the effective ways to stop the use of illegal drugs. Mahirap kalabanin yan kasi mayayaman na yan, mga may pera. Yung mga nagnenegosyo ng illegal na droga, mga may pera na yan. Mga malalaking sindikato yan. Oo, mahirap kalabanin yan. Pero kahit papaano, nilalabanan, pinapakita. So, magbibigay ng babala ito sa mga kabataan at sa mga nagpaplanong pumasok diyan sa illegal na droga, sa pagbebenta ng illegal na droga na huwag nang ituloy yung balak nila. Kasi nakasisira ng buhay ang illegal na droga. At itong Commission on Human Rights, they're trying to question war on drugs of FPRRD and even now, Mayor Sebastian Baste Duterte. Bakit hindi niyo tanungin yung mga
pumatay, yung mga gumahasa sa mga kababaihan, sa maraming kababaihan na kagagraduate lang, galing sa trabaho, bigla malalaman mo na lang, walang saplot, na-rape ng maraming lalaki dahil lulong sa illegal na droga. Bakit hindi nyo tanongin yung mga yun? Natutuliro na ba kayo? Anong klaseng pag-iisip yan? Baliktad na ba yung mundo? Kayong mga ka-Pilipinas, sa tingin nyo, alin yung mas nakabubuti? Yung paggamit ng illegal na droga? O yung pagsugpo sa illegal na droga? Simpleng katanungan lang yan. Pumili lang kayo. Alin ang mas nakabubuti? At alin ang mas nagdudulot ng kapahamakan? Malaking kapahamakan, hindi lamang sa inyong pamilya, kundi sa buong nasyon, sa buong Pilipinas. Mag-isip kayo. Dahil mayayaman sila, kaya kayong bayaran? Mananahimik na lang ba kayo? Babayaran kayo ng 500? 100 tatanggapin nyo? 1,000? 3,000? 5,000? 10,000? Hanggang saan yan? At hanggang kailan yan? Sinasabi nga nila band-aid solution. Dahil puro sila ayuda, kinukupit nila yung sobrang pera. 'Di ba? Kinukupit nila yung sobrang pera. Niloloko nila ang taong bayan. Niloloko nila ang maraming Pilipino na kunyari binibigyan nila ng ayuda. Naranasan ko yan. Marami riyan sa LGUs. Mga kapamilya nila, kaibigan, ang inuuna pagdating sa mga ayuda na yan. Yung mga nasa hulihang listahan, ang nabibigay na lang, kung ano na lang yung tira-tira. Naranasan ko yan. Mga politikong tambaluslos na ganid tsakin sa kapangyarihan. Ipakita ninyo kung paano nyo ginastos ang kaban ng bayan. Iba-iba ang mga inaatupag nyo. Hindi kayo nagtatrabaho at hindi kayo nagsisilbi sa taong bayan. Hindi kayo nakikita na nagtatrabaho. Puro kayo chismis. Puro kayo reklamo na mainit. Hindi kayo nagtatrabaho. Huwag na kayo lang magtrabaho. Kayo lang nagkakaroon ng sasakyan. Kayo lang nagkakaroon ng mansyon na pamamahay. Saan galing yung pera na yan? Sa sweldo nyo bilang mayor? Sa sweldo nyo bilang governor? Niloloko nyo ang maraming Pilipino. Binabagsak nyo ang Pilipinas dahil sa pagiging tuta ninyo. Kung sino man ang nagbabayad sa inyo ng mayayaman ng mga sindikato at kung anumang bansa iyan. At kayong mga ka-Pilipinas, matuto kayo, maging matalino kayo pagdating sa panahon ng botohan. Piliin ninyo yung mga taong tunay na may serbisyo at puso, hindi yung mga manluloko at sinungaling. Hindi ako galit. Ang sa akin lang, inaapakan nyo na ang mga mayang Pilipino. Ginagawa nyo ng tanga. Niloloko nyo ang mga taong bayan. Di kayo nagtatrabaho. Pinapahiya nyo ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sobrang kahihiyan na ang pinapakita ninyo dahil sa kasakiman ninyo. Marami kayong panlulokong ginawa. Mga ka-Pilipinas, marami pa po tayong pag-uusapan sa susunod na mga kabanata. Mabuhay po tayo sana po. God bless the Philippines.